po yung kanta na yan. nung kasagsagan po ng COVID-19, lagi ko pong pinaparinggan yan. At talagang tumutulong po yung luha ko. Siyempre, yung nangyayari sa paligid natin, nakakalungkot naman, di ba? Pero, bakit nga ba? May magandang plano ba ang Diyos sa COVID-19? Kasi siyempre, magtatanong ang iba, may magandang plano pa ba siya samantalang wala ng trabaho, walang kinakain, maraming mga nangangamatay, maraming nahahawa sa sakit, maraming nasa ospital. Meron pa ba siyang magandang plano para sa COVID-19 na ito? Yun yung katanungan na laging umiikot din sa isip ko. Kung ano nga ba ang magandang plano ng Panginoon sa COVID-19. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, pwede pong basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung napapansin niyo po, meron po siyang underline. Ang sabi po niya, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ibig pong sabihin, yung COVID-19 hindi po ikakasama sa atin, kundi para sa ating kabutihan. At meron pa po, mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, ibig sabihin, yung COVID-19 po na ito, para po sa atin, para magkaroon po tayo ng pag-asa ng bawat isa sa atin. Pero syempre, nakakalungkot din po, di ba? Kasi hanggang ngayon po, dumarami po ang infected. Pero minsan, hindi na ako naniniwala sa infected na yun. Kasi pati hindi siya nababawasan, kundi lalo pa dumarami. Di ba? Ano nga ba ang magandang plano ng Diyos sa atin? Kung ahin niyo po yung lyrics ng kanta, yung Heal Our Land, makukuha po natin yun sa 2 Chronicles 7:14-15. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin, inialay ko rito. So, nandun po yung magandang plano ng Panginoon sa atin. Una po magandang plano ng Panginoon sa atin ay ang number 1 po, magpakumbaba. Kailangan daw po natin magpakumbaba sa panahon ngayon. Yun po yung magandang plano niya sa COVID-19. Santiago 4:10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoong Yesus. Tanging siya lamang po ang pwedeng magmalaki sa kanyang sarili. Kasi po tayo po ay nilalang ng ating Panginoon. Kahit hibla po ng ating mga buhok, alam po niya ang bilang. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki po sa ating Panginoon. Lagi po sinasabi ng ating mahal na pastor, lalo na po sa mga leaders, na magpakumbaba kayo palagi. Minsan, mahirap po magpakumbaba, no? Lalo na tayong mga, alam po natin sa ating mga sarili, ba't ako magpakumbaba, gayon wala naman akong kasalanan. Pero lagi pong sinasabi ng ating Panginoon, na magpakumbaba daw po tayo. Sa mundong kinagagalawan po natin, ang mga may pera lang po ang matataas na tao. Ang mga mahihirap po, yun po ang mga mabababa. Pero sa paningin po ng Panginoon, wala pong mayaman o mahirap. Kundi ang sabi niya, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Hindi po ba, kahit tayo po ay dukha, kung tayo po ay marunong magpakumbaba, itataas po tayo ng ating Panginoon. Ano po ang gusto ninyo? Ang mayaman dito sa lupa? Samantalang ibababa ka naman ng ating Panginoon, kung mababa ka dito sa lupa, ngunit itataas ka sa takdang panahon ng ating Panginoon. Di ba mas maganda po yung itataas ka ng ating Panginoon. Pangalawa pong magandang plano po sa atin ng ating Panginoon ngayong COVID-19 ay ang manalangin. Matuto po tayong manalangin. 1 Thessalonica 5:16-18. Pwede po natin basahin. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon.
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin daw po tayo at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano po ibig sabihin po ng sa lahat ng pagkakataon? Kapag may kaginhawaan lang po ba tayo, doon lang tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Kapag may pighati na tayo, hindi na po tayo marunong lumapit at magpasalamat sa ating Panginoon? Siyempre po, mahirap din naman po na magpasalamat tayo sa ating Panginoon kapag marami tayong pagsubok sa buhay po natin, lalo na po ang COVID-19. Bawal lang na akong kinakain, magpasalamat pa ba ako sa Panginoon? Hindi po ba? Mahirap po magpasalamat. Pero, ang sabi po dito, na kapag tayo po ay manalangin, sa hirap man o sa ginhawa, tayo daw po ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ba si Jesu Kristo ay napako sa krus, nagtiis, namatay siya? Kung tayo po ay naghirap din, nakikipag-isa na po tayo sa kahirapan ni Jesu Kristo. Nung pong bago ang COVID-19, halos lagi po ba tayo nagdarasal sa ating Panginoon? Nananalangin po ba tayo? Siguro po, hindi po natin nagagawa na lagi po tayo nananalangin, oras-oras, nananalangin. Hindi po siguro natin nagagawa. Pero noon po, nagka-COVID-19, mapa-Kristiyano, mapa kung anumang relihiyon po yan, sama-sama po silang nananalangin na sana mawala na po ang COVID-19. At ang ating pong church ay nagbigay po ng prayer chain, si Pastor, para po sa mga miyembro ng New Hope Church. At ito po ay nakakatulong din po sa ating spiritual na buhay. Lagi-lagi po tayong nananalangin sa ating Panginoon na sana, Lord, mawala na po ang COVID-19. Pero alam niyo po, simula po dahil medyo na po ako sa pagiging Kristiyano, pati po pagsubok, pinapasalamatan ko na sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil po sa mga pagsubok na ito, nagiging matatag po tayo. Hindi po ba? Dapat lagi po tayo magpasalamat. Ika nga, sa hirap at sa ginawa. Hindi lang po sa kasalan ito ipinapangako, no? Diba, pag kinakasal po tayo, nakangako tayo sa bawat isa sa ating partner na sa hirap man o sa ginhawa, no, magkasama tayo. Ganun din po dapat sa ating Panginoon. Na kahit sa hirap o sa ginhawa, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Minsan po, kapag dumaranas po tayo ng maraming mga pagsubok, hindi tayo nagpapasalamat kundi minsan nasisisi pa po natin ang ating Panginoon. Bakit, Lord? Bakit? Bakit ka nang bakit sa ating Panginoon? No? Minsan, ganun yung ginagawa po natin sa Kanya. Pero syempre, talaga namang dapat tanungin po natin ang ating Panginoon. Bakit siya nang bakit sa ating Panginoon? Ba't hindi ka humingi ng bakit will? Bibigyan ka ng Panginoon. Manalangin ka lang sa Kanya at manalangin, hindi po ba? Baka mamaya niyan, may mag-order ng bakit will, ha? Tanghalian na. Pangatlo po, magandang plano sa atin ng Panginoon. Next po ay ang hanapin siya at turuan at talikuran ang kasamaan. Marcos 1:15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Bago po ang pandemic, ang COVID-19 po, hindi man po sa atin, sa mga kapatiran po natin, bagay sa mga nasa paligid po natin mga tao, ano po ba ang ginagawa nila ano ba ang ginagawa natin? Isalin na po natin ang ating mga sarili. Noon pong bagong pandemic, ano pong ginagawa po natin? Ang karamihan po sa atin, hinahanap po ang pera. Naghahanap buhay hanggang sa Sunday. Kahit po sa araw po ng banal na araw ng ating Panginoon na dapat siya po ang dapat hanapin. Alam niyo po ba yung sa Mateo, yung seek you first the kingdom of God, di ba? And all of lahat ng inyong kakailanganin ay ibibigay niya. Itadagdag po ng ating Panginoon. Basta hanapin lang po natin siya. Ganun po ang ginagawa po ng ating mga ibang kapatid. Imbis na ang Diyos ang hahanapin, iba po ang hinahanap, ang pera. Pero syempre, kailangan po kasi natin ng pera sa panahon ngayon. Yun po ang bumubuhay ng bawat isa po sa atin, ang pera, para may pambili po tayo ng ating pangangailangan. Ang iba naman po,
Ang iba naman po natin mga kapatid, saan po pumupunta? Yung iba po nasa sugalan, sabungan, nasa mga bar, o kung saan man para sa kanilang makamundong kaligayahan. Ganun po ang ginagawa nila. Hindi po sila pumupunta sa simbahan tuwing Sunday, imbis na magsimba sila, nandun po sila sa sabungan kung saan para lang po sa kanilang makamundong kaligayahan. Ang magandang plano po sa atin ng Panginoon, yun po, hanapin po siya ngayong COVID-19 at talikuran ang mga kasalanan, mga kasamaan po natin. Kaya po nung nag-lockdown, ano po ang nangyari? Di ba ipinasara po ang mga establishment? Marami po mga ipinasara, yung mga sabungan na yan, bawal po ang sugal, bawal ang alak. Marami po ang mga ipinagbabawal na ikinabubuti naman po sa bawat isa po sa atin, hindi po ba? Yung iba po nating mga kapatid, lagi pong ipinagpipray. Prayer request po nila palagi kasi po yung asawa po nila lagi nagsasabong. Ang lagi pong prayer request po nila ay mahinto na po sana ang pagsasabong ng kanilang mga asawa. Alam niyo po ba na dahil sa COVID-19 na ito, dininig po ng Panginoon ang kanilang dalangin. At hindi lamang po ang kanilang mga asawa ang nahinto po sa pagsasabong, kundi yung iba pa mga kapatira natin na nangungaling po sa pagsasabong. Ganun po kaplano ang ating Panginoon. Pinaplano po niya lahat ng ito ngayong COVID-19 na ito. Next naman po ay ang magandang plano po ng ating Panginoon ngayong COVID-19 ay ang matuto po tayo magbasa ng Biblia. Nung bang bago ang pandemic, nagbabasa po ba tayo ng Bible? Minsan wala po tayong oras, hindi mo ba? Sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagkulay-gulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi ng Panginoon, huwag daw natin kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Alam niyo po ba na ang Biblia po, ang pananggap po natin sa ating kaaway, sa ating kalaban. Sino ba yung kalaban natin? Si Satanas po, hindi mo ba? Pero kapag alam po natin kung ano ang nilalaman po ng Biblia, ng magandang balita, meron po tayong panlaban, anumang pagsubok yan na daranasin po sa ating buhay. Mapagtatagumpayan po yan sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Last year po, hangad ko po talaga na magkaroon po kami ng Bible study sa aming tahanan, sa buo po naming pamilya. Lagi ko pong pinagpe-prayer request na sana magkaroon po kami ng Bible study kahit once a week lang. Pero dahil sa maraming kadahilanan, siguro dahil din yung kumikilos din ang ating kaaway na hindi magkaroon kami ng Bible study kasi yung asawa ko na mamasada, Lunes hanggang Sabado. Pagka Sunday naman, nandito sa church siya po yung service, wala pong oras. Pagdating sa bahay, pagod na. Yung mga anak po naman namin, nag-aaral po sila, minsan gabi na umuwi yung iba. So wala talagang time para mag-Bible study. Yun po yung lagi ko yung pinapanalangin. Hindi po natutupad eh. Kahit once a week nga lang, hindi pa naibigay ng ating Panginoon yung kahilingan ko na magkaroon po ng Bible study. Pero po nung nagka-lockdown, ang pagkakalam ko po, March 16, 2020, Lunes, itineclare po na magla-lockdown po ng March 17, Tuesday po yun, sa buong Pampanga. Total lockdown po. Bawal mamasada, hinto din po yung mga nag-aaral. Alam niyo po ba na sa araw din iyon, March 17, 2020, yun po yung araw na nag-umpisa po kami mag-Bible study. Hallelujah, diba? Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? Magandang plano po niya sa bawat isa po sa atin. Hindi lang po sa aming pamilya, kundi sa bawat isa po sa atin. Ganun din po, nag-Bible study po sa pamilya po nila, Sister Maricel. At marami po ang nagbabasa po ng salita ng ating Panginoon sa bawat bahay-bahay. Kasi nagbigay po ng, si Pastor noon, diba? Yung Bible, kung anong araw ka, 1-year plan ng pagbabasa po ng Bible. Nagbigay po si Pastor ng ganon. Kaya yung iba po,
napaka-blessful naman dahil yung iba nagbabasa po talaga, chine-check nila yung mga verse na nababasa po nila natatapos. Ganun po kabuti ang Panginoon sa atin na yun po talaga ang magandang plano niya sa bawat isa sa atin ngayong COVID-19. Hindi lang po dahil maraming mga nangamatay, maraming pong naapektuhan sa COVID-19. Ganun pa man, may magandang plano po siya sa ating buhay. Lalo na po sa ating spiritual na buhay sa mga Kristiyano. Nagkaroon po tayo ng oras na magbasa po ng kanyang salita, ng magandang balita. Ngayon po, ang aming pamilya ay nagbabasa pa rin po, tuloy-tuloy po sa aming tahanan ng pagbabasa ng Biblia. Nasa aklat na po kami ng Ubadyas. Malapit isang, konting kembot na lang, nasa bagong tipa na kami. Diba? Kasi yung kami dalawang mag-asawa, napag-usapan po namin na mag-Bible study. Siyempre, siya yung padre ng pamilya. Ganon din ako, isang leader. Dapat magtulungan kami para sa ikabubuti ng aming spiritual na buhay. Alam niyo po ba na nung simula po nung nag-Bible study po kami, marami pong blessing na dumarating po sa aming buhay. Kahit po sa araw po ng pandemic. The last one po, medyo maikli lang po yung ang aking mensahe. Last po na plano po ng ating pamilya ngayong COVID, ay magandang plano ng ating Panginoon sa aming pamilya at lalo na rin po sa inyo ay ang maging matatag ang ating pananampalataya. Although, dumaranas po tayo ng hirap sa COVID-19, hindi ba? 3 months po na walang trabaho, ang karamihan sa atin, mga na-lockdown, hindi po makalabas ng bahay, natatakot, kasi baka mahawa. Marami po mga agam-agam na ang COVID-19, ganyan siya, bakit parang umipinsala talaga sa atin. Yung mga youth nga, yung mga bata, dahil bawal lumabas, 20 below, gustong-gusto na lumabas, hindi sila makakalabas. Atat na pumunta ng simbahan, sa mga mall, sa kung saan-saan, hindi po sila makalabas kasi po bawal, hindi po ba? Ganon din po sa atin. Kahit po medyo matanda na po, hindi naman matanda. Kahit may edad na po tayo, natawa sa matanda si Shaylee. Kahit may edad na po tayo, di ba nag-aalangan pa rin po tayong lumabas? Kasi baka mahawa po tayo. Tapos kapag na-infect po tayo pagdating po sa bahay, baka mahawa po yung pamilya natin. Ganun po. Minsan, hindi po talaga maganda ang COVID-19. Pero po, para sa akin, ang magandang plano po talaga ng ating Panginoon sa COVID-19 na ito ay ang magiging matatag ang pananampalataya po sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa amin. Sa akin po, lalo na higit sa lahat. Alam niyo po, nung nag-lockdown, total lockdown po, Martes po yun. Lunes, nakapamasada pa po yung asawa ko. Binigyan ako ng 600 pesos. Saan po kaya aabot ang 600 pesos? Hanggang saan kaya mapupunta ang 600 pesos? Kasi lockdown na eh. Hindi mo alam kailan ulit makapamasada, hindi mo ba? Pero nag-aalangan man po ako dahil po sa pananampalataya ko sa Panginoon, sa pamagitan po ng Bible, salita niya, at sa pananalangin po, nakaraos po kami. Sa tuwing prayer time ko po, umiiyak talaga ako sa Panginoon, Lord, ikaw po ang aming provider. Hindi ko po sinasabi, Lord, bakit ganito? Hindi mo naman kami binigyan ng podo bago nag-lockdown. Hindi po. Lagi ko pong sinasabi sa Kanya, ikaw po ang magbibigay sa amin lahat ng aming pangangailangan. Lagi ko po iniiyak sa Panginoon. Alam niyo po ba, na simula po ng lockdown hanggang 3 months, wala po kami trabaho. Alam niyo kung anong inaasahan lang po namin ang ating Panginoon. Siya po ang nagbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Sa pamagitan po ng mga taong ginamit niya. Hindi ko po isa-isahin lahat po ng mga tumulong po sa amin. Siyempre, pag iniisa-isa ko po, matatapos po ang oras po natin. At hindi pa po matatapos sa sobrang dami ng mga ginamit ng ating Panginoon para kami ay tulungan. Lagi po ako nananalangin, Lord, salamat po, may binigay si ganyan. Salamat po dahil ginamit niyo po siya sa amin. Minsan po may nagtanong sa akin, bakit hindi ka nagko-complain? Ba't hindi ka nagre-reklamo? Dahil wala naman kayong trabaho, walang
pinagkakakitaan ng inyong pamilya. Ako po, nanggagamot pa ako. Nagme-maintenance po ako ng gamot. Once na hindi po ako uminom, may effect po sa katawan ko. Pero lagi ko pong sinasabi sa ating Panginoon na siya po ang magbibigay kalakasan sa akin. Siya po ang magbibigay sa akin ng maintenance. Ay, bugso-bugso po talagang blessing ang binigay sa atin ng Panginoon. Mas nakakaginhawa pa nga po kami ng COVID-19. Kasi alam niyo po ba, yung bigas po namin, hindi po nauubusan ng laman yung lagayan po ng bigas namin. Kasi maganda ang plano ng ating Panginoon. Nakaplano din talaga siya. Nung Sunday, bago po ang COVID-19, namigay po ang ating church, hindi po ba, ng bigas noon. 1 kilo, dapat po sa mga adult lang. Dahil po, medyo konti lang po yung mga nagsisimba noon, nagbago po yung isip ng ating butihing pastor. Ang sabi niya, pati po mga baby, meron na pong bigas. Sa aming pong pamilya, 8 po kami lahat. Diba? Ang dami. 8. May absent ng isa, 7 na lang. Yung 7 na yon, nabigyan po kami lahat, 7 kilos. Kahit 7 lang po yun, marami pa rin, di ba? Kami po ang pinakamaraming bigas na nabibigyan kapag may donasyon po sa ating simbahan. Kasi po, marami kami. Minsan po, nakakaano pala, may advantage din pala yung maraming anak, no? May advantage po yung maraming anak. Kasi marami po kaming bigas. At dahil po, yung ating gobyerno din, wala ting sawang nagbibigay po ng donasyon sa bawat pamilya. So kami din po, nabibigyan din po kami ng donasyon, yung asosasyon din po ng aking asawa, binigyan din po kami ng mga relief, yung mga kapitbahay po namin na may mga mabubuting puso din, nagbibigay din po ng relief sa amin. Nakaipon pa po ako ng kalahating kabang bigas noon, yung pandemic. Oo. At napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay po namin. Alam niyo po ba, nung bago pandemic, hindi man kami kumakain ng baka. Oo, hindi man kami kumakain ng baka. Pero po nung pandemic, 3 beses po kami kumain ng baka. Di ba? Napakabuti. Hindi po baka na nasa lata lang, ha? Ano po talaga siya? Fresh. Baka na baka lang. Hindi po corned beef, kundi talagang fresh na baka. Bakit po? Kasi nakaplano ang Panginoon, sige, bibigyan kita ng baka para naman makahingi ka ng sabaw. Dahil po yun sa mga taong ginamit po ng ating Panginoon. Kasi maganda yung plano niya eh. Huwag kang mabahala, sabi ganun sa atin. Di ba? Kung nababasa po natin ang Biblia, sabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Kung yun po ang lagi po natin itinatatak po sa ating buhay. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Basta't manalig lang po tayo sa Kanya at mananampalataya na siya po ang ating great provider. Bibigay po niya lahat. Sa tuwing po namamalengke po si Sister Early, kasama din po ako namamalengke. Dahil kasama po kami namamalengke, binibigyan po niya kami ng pambili ng ulam. O di ba po, may pambili na po kami ng ulam. Minsan po, may nagtataka po yung ibang tao po sa amin, doon sa mga kapitbahay po namin. Minsan daw po nagtanong kay Sister Early, may nagtanong po sa kanya, mukha yatang maraming pera daw po kami. Kasi sa tuwing mamamalingki siya, asawa kami. Tapos may mga bitbit, hindi po niya alam na marami po mga ginamit ang Panginoon para po kami magkaroon ng konting grocery, tapos gamot ko, mga vitamins. Dati po hindi man nagpa-vitamins yung mga anak ko. Pero nung pandemic, pumipili po ako ng silin lagi. O diba? Ganun po Minsan nga po, si Ashley, nagano pa siya nag-cherry pour. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Binigyan po talaga kami. Talagang sobra-sobra ang bigay ng Panginoon sa amin. Talagang napakaraming biyaya po ang binigay sa amin. Pero in mo, 3 months, saan po kami kukuha? Kundi sa ating Panginoon lang. Na mananalig ka lang sa Kanya. Minsan, dahil meron akong ID sa, di ba po, bawal lumabas kapag wala kang ID. Yun po, i-present nyo po, di ba? Quarantine pass, kasama po ang ID. Meron po ako laging ID sa aking wallet. Sa tuwing may padala, yung ID ko na yon gagamitin.
O diba sabi ko, yung ID na ito, swerte yata sa wallet na ito, lagi may padala. Cebuana, ganyan, Palawan, sa iba-ibang mga kapatid po namin, sa kapatid po ng Reggie. Ganun po, marami po mga ginagamit ng ating Panginoon. Dahil ang gusto niya, magiging matatag ang ating pananampalataya sa pagsubok na ito. Ang sabi po niya sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Sa tuwing po kami ay nagba-Bible study at nagpe-pray, kasi ako po ang laging closing prayer. Hindi ko po alam kung napapansin po ng mga anak ko, ng asawa ko, na sa tuwing nagpe-pray ako, ang pinapasalamatan ko lagi yung mga lahat ng biyaya ng Panginoon, lahat ng mga tao ginamit niya. Lagi ko pong isinasama, salamat po Lord sa mga pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na ito, nagiging matatag kami. Ganun po lagi ang pinano ko, ang laging prayer ko. Maging po sa prayer time ko po, lagi ko po sinasama na sana po Lord, salamat po God sa pagsubok na ito. Alam niyo naman po ang buhay ko, marami pong mga pagsubok at dumaranas sa buhay ko. Pero nagiging matatag po ako dahil yun sa pananampalataya ko sa bawat isa sa pananampalataya ko sa ating Panginoon. Ganun po dapat tayo, magiging matatag lang po tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, lalo na ngayong pandemic na ito. Yung pandemic na yan, wala lang yan eh. Wala lang po yan. Kasi nakaplano po yan sa ating Panginoon, yung pandemic na ito. Bagamat po yung iba po sa atin namatayan, yung iba po sa atin nawalan po ng trabaho, pero po, plano po ng Panginoon yan. Kasi alam po niya na may magandang plano pa siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. May conclusion lang po ako sa message po na ito. Yan. Walang anumang nangyayari na hindi niya ayon sa kanyang plano at hindi niya kayang kontrolin at pamahalaan. Maaaring pahintulutan o pigilin ng Diyos ang pagkilos ng mga nilalang at pangyayari sa buong sansinukob, dahil siya ang may kapangyarihan at karapatan na magpasya ng mga iyon. Kahit gusto po natin na mawala na po ang COVID-19, wala po tayong magagawa sa ating sarili, kundi ang Diyos lamang po ang makakapagpawala po ng COVID-19. Siya lang po ang makakapagpasya kung kailan mawawala po ang pandemic na ito. Kasi po siya ang masigit na makapangyarihan kaysa sa anumang bagay. Ang sa atin lang po ay dapat po lagi po tayo mananalangin, pagpakumbaba sa ating Panginoon, humingi po ng kapatawaran sa lahat po ng ating kasalanan. Kasi hindi natin alam kung hanggang ngayon na lang ba tayo, hindi po natin alam kung ito na ba ang katapusan ng mundo. Kaya dapat lagi po tayong handa. Kasi siya lang po ang nakakaalam kung ano man ang mangyayari sa atin. Hindi po ba? Kaya dapat po tayo mga Kristiyano, magiging alisto. Dapat ngayon na po ang oras na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba para po ang iba naman din po ay maligtas. Para po sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Ang goal po kasi ng ating Panginoon para sa ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Siyempre po, nakakalungkot naman kung tayo po ay naligtas, samantalang ang iba po naiiwan. Hindi ho ba? Parang yung kay Noah lang. Masaya ka ba na yung nakikita mo yung kapatid mo, ayun, nandun sa baba, hindi umaakyat? Ikaw na, umaakyat ka na sa langit. Hindi po ba? Nakakalungkot yun. Alam niyo po ba, lagi ko pinapanalangin sa Panginoon na yung mga kapatid ko, mabago ang isip. Kasi syempre sila, hindi pa sila yung relihiyon na kinagis na nila. Sumasamba pa rin po sila sa kung saan-saan. Pero na hindi po ako nawawalan ng pag-asa sa tulong po ng ating banal na Espiritu at sa ating Panginoon. Natulungan tayo na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Kasi yun po yung goal po talaga ng bawat isa sa atin. Yun po yung misyon na ibinigay po ng ating Panginoon para po sa kanilang kaligtasan. Kaya sana po paglabas po natin sa bahay ng ating Panginoon, simulan na po natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa iba. Kahit po sa mga online, kasi
Yun po yung ano ngayon eh. Yun po yung in ngayon, yung mga online. Kaya nga po kami, nagpakabit po kami ng wifi kasi kailangan po namin ng online para sa ganyan. Pero yung doon po sa, yung mga Macarius po, dahil ang ilan po sa kanila wala pong mga cellphone, wala pong mahina po yung data, ang gusto po nila is, ano yun? Yung, ano, personal na lang daw, sabi niya. Kasi total wala naman daw kami mga COVID. Sabi ko, oh pwede naman yon sa tulong ng ating Panginoon. Siyempre, kailangan po natin ng protection niya sa bawat araw-araw. Maraming pong salamat. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, O God, sa salita, O Lord, na binigay ninyo sa amin, O God. Alam po namin, O Lord,